Here we go again sa ating review dito sa limiting and excess reactant and percent yield, and also certain may napasama tayong 2 items na example ng stoichiometry, which is mass to mass, itong dalawa nating sinolve dun sa naunang video. So ngayon, solve natin itong number 3, 4, and 5, which is all about the limiting and excess reactant. Okay? So in this topic, dapat alam nyo na yung stoichiometry, dapat mastered nyo na. So, bali itong number 3, about sa percent yield. Pero before tayo pumunta dyan sa percent yield, dito muna tayo magsasolve sa number 4 at 5, which is all about the limiting and excess reactant. So, makikita nyo, very complicated ng option, di ba? So, bali dito, kung mapapansin nyo, limiting, napansin, excess, exact proportion. So, kukunin nyo lang dito ang limiting. Pag nakuha nyo yung limiting, tapos nakita nyo sa option na siya yung sinabing limiting, doon sa nakuha nyo yung limiting dito, ay di pali, yun na agad yung sagot. Okay, so I will show you how to solve muna yung limiting. Ang una nyong gagawin dyan, guys, syempre, you look at the recipe. This one is the recipe. The balanced chemical equation. Bali, lalagyan natin to ng 1 ha, para 1 po ang ibig sabihin niya pag walang nakalagay. So here, meron tayong recipe. Then, meron tayong statement ng problem. Then, meron tayong given information na binigay. Bale dito, guys, ang focus ng limiting and excess reagent ay ang ating reactant. Ang laging tin-target dito, reactant ha. Magbibigay dito ang problem ng certain amount ng reactants. Tapos, solve nyo kung sino yung unang mauubos sa chemical reaction. Kung sino yung mas unang mauubos. Okay? Now, so, to better, ay, ito na lang po sundin natin process. Ang una nyong gagawin, kapag nagbigay ng mga nakagrams ang ating problem, i-convert nyo muna yan sa mole. So, naisip na ituro na naman natin yung kung paano i-convert yan sa mole, yung mga grams na yan. Kasi, ang mga problem naman usually nito, nagbibigay siya ng molar mass, kaya mako-convert nyo siya sa mole. So, medyo itabi ko lang ng konti itong ating options. So now, unang given, bilugan muna natin. 2 grams of vitamin C. Okay? Then, 5 grams of iodine. Ang kailangan mag-react to each other. Sino daw yung unang mauubos kung gagamit ka ng ganyang amount niyang dalawang yan? Okay? So now, let us first do the math. Okay? Unahin muna natin yung unang binanggit, which is 2.00 grams of vitamin C. Iko-convert natin siya sa kanyang mole. So, yung 2.00 grams of vitamin C, kapag kinonvert natin sa mole, itatimes natin siya sa kanyang molar mass. So, kung grams ang nasa taas, grams niya ang ilalagay natin sa baba. So, grams of vitamin C, tapos sa taas ang mole of vitamin C. So, ang 1 mole of vitamin C, according sa kanyang molar mass, ay 176.12. Okay? 176.12. So, cancel agad ang grams, then we're left with mole of vitamin C. So, the mole of vitamin C ay i-divide natin yung 2.00 sa 176.12. Okay? So, the answer here is 0.01135. Okay? So, 0.114. Bale, gawin ko na lang 0.114. Okay, 3 digits ang gamitin natin para malaman natin mamaya. Next, ibilugan nyo na muna yung ating mole ha. This is mole of vitamin C. Okay? So, ito pa lang 2 grams ng vitamin C ay 0.0014 mole of vitamin C. Next, we have another one na given, 5 grams of 5.00 grams of iodine. So, i-multiply ulit natin sa kanyang molar mass. Ang 1 mole ng iodine ay
253.81 grams iodine as according to the molar mass na binigay ng ating problem. So, ganun ulit. Cancel natin ang grams, cancel ang grams. Tapos, i-divide ulit natin yung 5 grams into grams. So, 5.00 divide 253.81. Okay, 81. So, ang lumabas sa atin ay 0.0196. 0.0197 mole of iodine. Okay? So, this one. So, now, isipin nyo mabuti. Sabi dito sa recipe, sa kada isang mole ng ating vitamin C, may magre-react na 1 mole din ng iodine. Ibig sabihin, pantay. Ano? So, ang ginamit, kapag gumamit ka pala ng 2 grams sa vitamin C, gumamit ka lang ng 0.014 mole ng vitamin C. Tapos, kapag gumamit ka ng 5 grams ng iodine, gumamit ka ng 0.0197 mole. Ang tanong, kung may parehas silang ratio dito sa ating recipe, dito sa dalawa, na ginamit natin mismo sa chemical reaction, 2 grams at 5 grams sila, magkaiba yung mole nila pag kinonvert natin. Ibig sabihin, may isa dito na unang mauubos. Ano? Ngayon, sino po kaya yung unang mauubos? Siyempre, ang unang mauubos dito sa dalawa ay yung mas maunti. Okay? Sino po yung mas lower sa dalawang value? 0.0114 or 0.0197. Go. So, kung mapapansin nyo, ang mas maunti sa dalawa ay itong vitamin C. Okay? So, that's why vitamin C is our limiting reagent. And ang ating iodine is the excess reagent. Ibig sabihin, pag nag-react, nag-react itong dalawa sa isa't isa, nag-react sila. Ano? In the chemical reaction, ubos na yung vitamin C, may tira pa dito kasi mas madami itong mole nito kaysa dito. Okay? So now, hanapin nyo lang sa option kung sino yung nagsasabi na ang limiting reagent ay si vitamin C. Kung mapapansin nyo, letter A lang po yung nagsasabi, vitamin C is the limiting reagent. Okay? Ang B, sinasabi niya si iodine. Pero based on our computation, ang unang mauubos ay si vitamin C. Next, letter C. Si C naman, sinabi niya si vitamin C, pero hindi niya sinabing limiting reagent si vitamin C. Excess daw. So, it come to the point na ang ating magiging final answer here is letter A. So, vitamin C is the limiting and 2.88 grams of iodine will remain. Okay? So, this is the final answer. Hindi po kasi sila magre-react in the exact proportion. Kasi, hindi naman tayo naglagay ng grams nila na kung saan pag pinalabas nyo, equal ang mole nila. Kasi magkaiba po yung mole. Mas madami yung mole ng 5 grams na iodine kaysa sa 2 grams na vitamin C. That's why, pag nag-react itong dalawa, mauubos itong mas maunti at may matitira dito. So, ang ating pinakang limiting ay yung mas maunti na mauubos agad is vitamin C. Isa lang option ang nagsasabi nun. Kaya, ganun lang ang technique dito. Kukunin nyo lang yung limiting. Tapos, hanapin nyo lang sa option. Sino yung nagsabi na siya yung limiting? Yun na yung possible. Ang mahirap lang dito pag dalawa sa option na nagsabi na si vitamin C ang limiting. Ibig sabihin, itong pangalawang statement, i-compute nyo pa uli. Kunyari, sinabi dito, 2.88 grams of I2 remains. Tapos ito, ibang sinabi sa second statement. Ibig sabihin, kukumputin nyo pa yung excess ng I2 pagka ganun yung problem. Ano? So, I hope you get the point in this problem. Okay? Next, number 5. Ito ulit. Tungkol ulit ito sa limiting at saka excess. Okay? Una, grab the recipe.
So kung mapapansin nyo, wala tayong ibang tag dito. Wala tayong ibang reactant. Parang ano to, hindi siya tungkol sa limiting at saka excess. Parang tungkol siya sa stoichiometry na naman. Ano? So, kung tungkol to sa stoichiometry, ay di yung kanina naman ginawa nating mass to mass. Okay? Mass to mass. Kasi napansin ko agad sa given, walang nabanggit ko walang tinatanong ko sino limiting at saka excess. Basta nakalagay sa given, what mass. Ibig sabihin, ito ay isang stoichiometric problem lang din. Katulad ng una nating dalawang sinolve. So, grams yung given, tapos what mass ang tanong. That is mass to mass. So, gawin nyo, bilugan nyo agad yung given. Tapos, ano ba yung tinatanong? Mass ng ethanol. And then, grab agad natin yung ating recipe. So, ang unang step ditong ginagawa, sulat lang natin agad yung given. 18 grams of glucose. Times. Yung 18 grams of glucose na yan, i-convert muna natin uli. Tandaan nyo, lagi siyang kino-convert muna sa mole. Pag grams ang given nyo, i-convert nyo sa mole noong given na yon. So, para ma-convert nyo itong 18 grams of glucose sa mole niya, i-multiply nyo siya sa kanyang molar mass, which is binibigay naman lagi ng problem. Yan 180.16 grams. So, bale, grams agad sa baba ng glucose. Tapos, ilan? 180.16. Tapos, 1 mole sa taas ng glucose. Tapos, atin pong i-cancel ang grams. Okay? Now, mole ng glucose, i-convert nyo naman sa mole ng kanyang kapartner na hinahanap dun sa problem, which is ethanol. So, targayin nyo agad sa baba ang glucose, ang mole, tapos sa taas ang ethanol, yung C2H5OH. So, kung mapapansin nyo, 1:2 yung ratio. So, per every 1 mole of glucose, 2 mole of ethanol ang mapaproduce with the process of fermentation. Okay? So, times. Atin muna uling consider ng mole of glucose. Tapos, mole of ethanol naman, i-convert natin sa mass sa pamamagitan naman ng molar mass din. Okay? So, molar mass ng given ng C2H5OH ay 46.08. So, mole lang nasa taas, mole niya ang ilalagay natin sa baba. So, ang 1 mole ng ethanol o C2H5OH ay ilang grams? 46.08 grams of C2H5OH. Okay? So now, let us cancel. Mole, cancel. So now, yan. Okay na ulit. Grams ng C2H5OH. Kasi ang tinatanong lang naman dito ay mass ng C2H5OH. Okay? So, atin pong i-grab at atin, i-solve. So, pag minultiply po natin yung 18 times 2, ito po, i-multiply natin. 18 times 2 times 46.08. So, 18 times 2 times 46.08 is equal to 1,658.88 grams of C2H5OH divided by, kung mapapansin nyo, yung 180.16 sa baba, multiply lang natin sa 1, kaya kopyahin lang natin siya. 180 ilan yun? 16 grams. Okay? So wala na pala siyang grams kasi kinancel na nga pala natin. Okay? So, we lead to the final answer of 1,658.88 divided by 180.16. So, we're left with the final answer of 9.78 grams of C2H5OH. Okay? Or our final answer is 9.21 grams. Okay?
So, in the option, ang pinakang tumpak na sagot ay letter B. Okay? So, for the last problem, now let's go to this last problem. So, this is about percent yield. So, ito namang percent yield, ang pag-uusapan naman natin dito, product. Product naman. So, bale, ang focus nyo dito ay yung ating tatarget ay yung una nyo muna. Ang step dito sa percentage yield ay yung ating limiting. Kasi yung limiting ang mag-decide or magde-determine kung gaano kadaming product lang ang mapuproduce ng chemical reaction. Okay? So now, given po yung ating recipe. Okay? So, bale, ang involved, syempre, bilugan agad natin yung So, 5.00 grams of salicylic acid daw ang nireact with excess acetic anhydride. Ibig sabihin ng excess reagent dito ay yung acetic anhydride. Ang limiting natin dito ay itong salicylic. Okay? So, if 5.45 aspirin is obtained, what is the percent yield? So, this one is the actual yield. No? So, kasi ang ating given ng ating formula is percentage yield is equals to actual yield divided by theoretical yield times 100. So, yan na po. So, ang una nating hanapin, since meron na tayong actual yield kasi binibigay naman siya ng problem, ang hahanapin natin ay yung theoretical yield. So, paano solve ang theoretical yield? Ang theoretical yield ay sinusolve sa pamamagitan ng ating limiting reactant. So, ang limiting reactant natin ay 5 grams of salicylic acid. Yung 5 grams na yan ng salicylic acid, which is C7H6O3, ito ay ilang grams kaya ng ating product, ng ating aspirin, which is C9H8O4, ilang grams nitong aspirin ang mapuproduce in theory gamit ang stoichiometry. So, bale, ang involved natin sa ating stoichiometry ay itong salicylic acid at saka itong aspirin. So, meron siyang recipe, 1:1. Ayun 1:1. So, bale, dyan tayo magre-rely sa dalawang yan sa pagkuha ng ating theoretical yield. So, let's get the theoretical yield muna kasi meron na tayong actual yield, 5.45. So, yung theoretical yield na lang wala. Kukunin natin siya sa limiting reagent. So, theoretical yield is equal to, given natin ang ating limiting, which is 5.00 grams of salicylic acid or yung C7H6O3 times. So, this is mas to mas ang gagawin natin dito kasi yung mass na ito ng salicylic acid, ilang grams ng aspirin yung mapoproduce niya in theory. Gamit kung gumamit tayo ng ganito, 5 grams. So, times C7H6O3 grams sa baba, tapos mole sa taas niya. Tapos, ang 1 mole nito ay makikita naman natin sa molar mass, binigay ng problem. 138.12. Okay, 138.12. Okay, so atin pong kakancel uli ang gram sa taas at gram sa baba. Okay, times. Since kailangan nating makuha si aspirin na yung mole ni aspirin na yung andito. So, para ma-convert natin into mole of aspirin, itong mole ng ating salicylic acid dito sa ating formula, ay gagamitin na natin ng recipe. So, ang recipe lang naman din, 1:1. So, ang nasa baba ay 1 ni salicylic acid, C7H6O3. Tapos, every 1 of C9H8O4. Okay? So, isud ko lang ulit itong option dito sa kabilang side na para mas maluwag tayo sa pagkakompute dito. Okay? So, kakanselin ulit natin ang mole ni salicylic acid taas at baba. Tapos, mole na siya ni aspirin. So, i-multiply naman natin sa molar mass ni aspirin para makuha na natin ang grams ni aspirin na mapoproduce in theory. So,
Si aspirin sa baba, C6H8O4. 1 mole ng aspirin is how many grams? Titingnan po natin sa ating molar mass ng aspirin, 180.16 grams. Okay? 180.16 grams of aspirin, C6H2H8O4. Okay? So, cancel po natin ang mole ng aspirin sa taas at baba. So, now, we're left with grams of aspirin. So, makukuha na natin ang theoretical yield. In theory po, ganito po dapat ang mapuproduce. Ito yung expected. So, basta tandaan nyo, sa stoichiometry, kinukuha yung theoretical yield. Ang actual yield naman, doon sa mismong ginawang experiment. Yung tunay talaga, nag-experiment talaga. So, in experiment, ito yung lumabas. 5.45 grams ang product ng aspirin. Pero, ang expected natin, pag kinumpute natin sa stoichiometry, ang 5.00 grams ng salicylic acid, ito yung mapuproduce, yung lalabas dito. So, let us compute. 5 times 180.16 is equal to 900.8. So, that is 900.8 grams of salicylic aspirin, C6H8O4 divided by, ano yung nasa numerator, which is 138.12. Kasi 1 lang naman yung kanyang mga kasamahan dito sa denominator pala rather. Kaya kinopya ko na lang. So, pag dinivide natin yan, we have theoretical yield of divided by 138.12. Ang theoretical yield natin ay 6.52 grams. 6.52 grams. Yan dapat of aspirin, C6 C9H8O4. So, ito dapat ang ating expected, 6.52. Pero, sa experiment, 5.45 grams lang ang na-produce. So, ibig sabihin, merong mga hindi nag-react or hindi talaga 100% ng ina-expect na product nangyari. 5.45 grams lang ng aspirin na nangyari. So, para makompute natin yung percentage yield, kung ilang percent lang yung ating yield, ay we use this formula. So, plug in lang po natin ang actual yield natin sa taas. Ang actual yield natin, sabi sa experiment, ay 5.45 grams. Divided by, what is the expected? 6.52. 6.52 grams times 100. So, our percent yield is 5.45 divided by 6.52, which is around 0.84. 0.883 6 tapos ita times natin sa 100, we're left with 84%. So, ni-round up ko na yung 3 kasi ang kasunod nung 3 ay 6. Pag tinimes natin to sa 100 ay 83.6. So, 0.6 ang kasunod kaya 84%. So, hanapin lang po natin sa option kung alin po yung tamang sagot. So, ang tamang sagot po ay wala dito sa option. Okay? 84% po yung ating dapat ay sagot. So, possible po yung mangyari ay di pagka ganito, may ganito kayong problem, ito ay magiging bonus kapag sa exam. So, the answer is 84%. And wala po sa option ng ating answer. Okay? So, that's all for this video and God bless class sa inyong midterm exam bukas.